Guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Pababits. Ayan, for today's video, nandito tayo sa taas. Dito tayo nagkakapi. Ayan po guys. Sana hindi po marinig yung vlog natin dahil nagpapasound sila Chandria. So ayan guys, nandito tayo sa taas. Ayan. Umakyat po tayo, dito tayo nagkape. At saka, ayun, kaalis lang ng mga bata. Hinatid po nila. Yung oras po is alas 7:20. Music morning po sila Chandria. Sana hindi po marinig. At si Sansan po yung nahuhuli, nandito pa. Kasi yung mga bata, maga pa pong nagising dahil oral reading po nila ngayon. Principal po yung nagpapa-reading. At para sa 4th grading na po dahil maglo-closing na po yung klase. So kinakailangan po magpabasa yung principal. So ngayon po yung schedule. At saka si Chrislyn, sinabi po niya sa akin na meron daw po siya na naman certificate. Achiever pa rin si Chrislyn. Morning guys. Nandito talaga tayo sa taas. Ngayon lang po tayo nakapagkapi na nasa taas. Yan, si Sansan. Alis na po sila. Ayan, magandang morning po, magandang buhay. Yan po yung umaga natin dito sa taas. Maaliwalas, mainit, at saka nakapaglabas na po tayo ng mga nilabhan natin. Yung iba is nandoon po sa likod. Sinusundan ko po yung init kung saan banda na para po tayo makapagpatuyo ng maaga-aga na maligpit po sila. Dahil yun nga, nag-aayos sila dito is magkakaalikabok. Yan. Dito po yung punteriya nila ngayong araw. Dito po sila maggagawa. At kinakailangan na po na maka-frame na po sila dyan, maka-assemble na kinakailangan na po ng mabubungan dahil babaklasin na po ito. Siguro kung ma-order na po yung bubong kahit sa Lunes, sa mga Martes is makakapagbubong na po sila. Dahil yung ina-orderan naman po namin is madali lang naman po sila mag-deliver. Pag wala sa kanilang tindahan, pag umu-order ka, umu-order din sila. Tapos yun, pagkahapon is idini-deliver na. Wala naman problema. Ano po yung paningin natin, napakaluwag. Yan, yung palibot po. Magandang buhay po sa inyong lahat. Yan, maganda po yung araw. Mating na si Paul. Yung hinatid niya ay si Pinsoy. Nahuli lang si Sansan kasi is nahuling magbihis. May helicopter po na dumadaan guys. May helicopter. Asan na ba yung helicopter na yun? Yun, hindi natin hagip yung helicopter. Mahangin-hangin po dito sa taas guys. Bumaba tayo saglit kasi binabad ko yung mga binihisan ng bata ngayon. Pero mamaya na po ako maglalaba. Hihintayin ko po yung labasan. Binabad ko lang para hindi mahirap laban. Kakahingal guys naman yung akyat babasag danan oy. Ayun, si Papa Beach yung naghugas. Siya po yung nag-arrange ng mga hinugasan ko kagabi. Tapos magkakape din sila. Kakain yung gusto kumain. Sobra pa naman po kami na ulam po kagabi. Kasi pag nagtatrabaho sila, hindi po sila kumakain. Nagkakape lang talaga. Tapos, kung may tinapay or biskuit, yun lang po yung inano nila. Dinner breakfast. Tapos, pag oras na ng snack, mag-alas 10 na, tinatanong ko sila, anong gagawin natin dito sa para snack nyo?
Mag-i-snack kayo or bibili ng ulam? Sabay-sabay sila. Bili mo na lang ng ulam. Oh. Ulam yung binibili sa snack nila. Chan, puno na Chan. Layon. Puno na kasi yung ano. Pagas po ako, napuno na po yung drum. At sana hindi magtag-init man, minsan umulan din, para po hindi po kami maubusan ng source sa tubig. Kasi pag nagkataon magtag-init, problema na naman tayo sa tubig. Kukunik na naman tayo kay Madam. Siyempre bumabayad din po kami. Kuryente yun, dumadaan sa kuryente. Kahit may solar, hindi namin maiwasan na hindi gumamit ng kuryente. Siyempre yung tubig namin is demotor. Naka-kuryente po yan. Tapos yung drum namin, yan lang, isa lang. So, mga tatlong tao lang po yung kasyang naliligo dyan. Plus maghuhugas pa, pangbuhos. So, madali maubos. So, kaya, pagka mamaya-maya, paandar ka na naman, paagas ka ng tubig. Ang iniideya ko na lang po dyan, hindi ko na lang pinapaubos yung tubig. Iniisip ko na lang kung hanggang saan po yung nabawas. So, yun, magpapaandar tayo para po madali mapuno. Hindi yung paubusin po natin yung laman ng drum, ng tubig. Matagal po yung pagpaagas. Siguro kung mga 1 oras or kalating oras. Siyempre kuryente yun. Maano sa kuryente. Magastos. Ibin 45 na po yung oras. Ayun, naliligo sila. Naliligo muna bago sila umakyat dito sa taas. Dito naman sa taas yung punteriya nila ngayon. Diyan. Yung nilaban natin, nakasitro talaga sila sa araw. Mga banda 10:00, tuyo na yan lahat. And guys, nandito na naman po yung bisita natin, si Dadan. Umakyat po siya. Kay sakit. Hay anay, hay. Asa ka yayay? Nayayay ko. Asa ka yayay di ay? Dito sa paglaba. Laba dito. Sa ubos. Ubos? Oo, sing hi guys. Hi guys, good morning po guys. Kumusta po kayo? Yan, nakakat-kat na po siya. Sabi pa niya, asa ko agi. Kasi di siya makaakyat dito sa sa niyog. Asa siya di ay? Ito, nag-school. School? Ikaw sunod mag-school na ka, ha? Sunod na ko school. Sunod mag-school na ka. Ayaw lihok-lihok diha kay basin ka mahulog. Basin magdiretso pa dito. Ayaw lang lihok-lihok. Oo. Basin ka mahulog. Diri lang tatambay kay hangin-hangin, di ba? Ayaw sige glaag-glaag. Yan, sa isang araw po guys, nagkakatatlo-4 po siya naliligo. Hulog ta dere? Oo, mahulog ta dire. Ayaw lihok-lihok. Lingkod lang sa. Ha? Diri lang ta. Duan? Ayaw na kay. Guba na. Oo, guba na. Basin ta mahulog. Di pa dito ayo. Diri lang ta. Rilata? Oo, diri lang ta. Mahulog dere? Oo, diri ta mahulog dire. Tawag dito si Mimi. Tawag. Meme! Syagit. Syagit. Syagit si Mimi. Oo, syagit si Mimi. Me!
ni dala-dala nimo? Duaan. Usa man na duwaan na? Sa tuso sa dua. Tuslo. Tuslo-tuslo, able na to, unsay iswod. Shampoo man ni, shampoo. Sam. Putangon na na. Bang dako na ni. Tuslo manang bang. Anak mo pa na. Anang. Tusma. Pamako ang bang na ni. Bang. Ingon na. Nay bula-bula. Ha? Dua. Ah. Duaan. Oo. Asa man ang tuslo-tuslo ana? Nasa balay. Ngano wa mo dad kay para nagduwa ta. Ha? Sing Didi. De! Hello! Tawag niya yung Didi. Mananaog na si Dadan. Pupunta daw siya sa mimi niya. Ha? Diha ka lang? Sige, diha ka lang. Tambay ka diha. Dambay. Unsa man? Unsa may feeling diha? Nindot? Ha? Nindot na? Dan? Nindot na Dan? Di na ka maglisod pag saka na dadan? Di ka nalisod magkat-kat? Tuwa na si Didi dali. Si Didi, muagi si Didi. Asam man ka. Tuwa na oh. Ha? Ayos pagka butang ni Dadan oh. Hayahay si Dadan. Tog ka diha, tog. Man? Okay kayo? Okay kayo Dan? Tulog lang dia ha? So, ayan, inakyat na po yung welding machine dahil dito na po sila mag-ooperation. Alas 10 na po yung oras guys. Nakapag-umpisa na po sila sa taas at saka may bisita po kami nandyan si Boss Tipin kasi nag-apply po siya sa munisipyo. Akala po niya is ngayon na po yung umpisa niya sa next week pa. So, dumiretso lang muna siya dahil wala naman daw siyang asikasuhin kasi si Tio is nandoon naman sa Danau. At dinala ng kapatid ni Mariel. Kasi may dumating na naman na kapatid ni Mariel dito na mag-apply din sa Mitsomi. So, dinala lang muna dahil wala pa naman siyang gagawin, walang babantayan. So, dinala lang muna si Tio. So, si Boss Tiping is nagdiretso po dito. Galing po siya ng munisipyo dahil nag-apply po siya sa basta may trabaho na po siya sa munisipyo. Pinatawag siya kasi meron lang kailangan na pipirmahan. Tsaka sa next week is mag-uumpisa na daw siya. Ayun, nandun sila sa taas. Tayo naman is magluluto na ng maaga pa. Habang si Papa Bits is bumibili na ng pang-snack nila dahil alas 10 na po yung oras. Tayo naman is magsasaing, magluluto ng ulam. Nakanda na yung lutuin ko is nandoon sa ref. Para po pag dating ng alas 11, makaluto na tayo ng ulam, kanin, para naman po mahandaan na po yung mga bata, mapiran din ng pagkain. Maya-maya na tayo aakyat, titingnan yung ginawa nila naman na makapag-frame na po sila ng malalagyan na ng bubungan. At saka si Dada nandun pa sa taas.
Nawiwiling magtambay si Dadan sa taas. Nandoon po siya sa duyan. Ayaw pang bumaba. Oh my gosh. Bumiliyab yung apoy. Ayan po yung lulutuin natin manok. Pinapasabuan. Ayan. Merong Chinese chai. Saka nandito na po yung panghalo. Magluluto muna tayo. Nakatsuka naman tayo. Nakatsuka. Yun, habang nag-i-snack yung nasa taas, si Papa Beach Bro is nag-cutting naman po siya dahil available po yung sander. So, nagka-cutting na naman po siya para sa hagdanan. Yan. Di po siya nang i-snack, manananghalian na lang po siya mamaya. Ayan, nakaluto na po tayo ng kanin. Dalawang salangan kasi sabi ni Bustitin, magpapalibre muna siya. Tumitingin-tingin siya po sa trabaho nila. Sabi ni Bustitin, mabuti na lang hindi daw siya pagtrabaho dito dahil wala siyang alam dyan sa pag-grinder, sa pag-welding, wala daw siyang magagawa. Mabuti daw kuno pag kahoy lang kasi pwedeng maglagari, magpako, ganun. Kasi minsan daw nag-helper po siya sa papa ni Maril, ginawa po siyang helper. 5 bala po ng grinder po yung nasayang kasi di niya alam po mag-cutting. Ang nangyayari po is na po yung blade na parang nabibiak, nahati kasi hindi po siya marunong mag-cutting, nagamit po yung grinder. Tapos sabi niya sa papa ni Maril, dahil lalagariin na lang daw niya po yung tubular, so matagal lagariin dahil makapal po yan. Po yung nangyayari dito sa paggawan nila. Pag na-available po yung sander, si Papa Beach yung ginagamit. Pag na-available po yung welding machine, si Papa Beach yung gumagamit. Bali, palitan po sila. Kasi mas maganda yan sana kung dalawa yung welding machine na gagamitin. Dahil doon sila sa taas mag-welding, si Papa Beach naman dito sana sa sagdanan. So matatapos sila sa taas, matatapos naman si Papa Beach dito. Ang kaso lang, isang welding lang po yung ginagamit nila. Mahirap naman po magrenta ng welding machine kasi yung pagrenta is mahal. Yung isang araw po sa welding machine, pag nagre-renta ka is nasa 400 or 300. Parang sayang. Si Papa Beach lang naman yung mura magpa-renta ng welding machine kasi minsan yung welding machine niya, rinirentahan, yung parinta lang po niya is 200 kada araw. Kung kami po yung rirenta, mahal na sa iba. Mahal magparinta po yung ibang welding machine. Kung may irirenta lang, mabuti pang ipunin para makabili ng welding machine. May welding machine naman siguro na nasa 3K lang yung welding machine. Pero naman po kaming welding machine na isa, pero nandun sa Tacloban.
Pero yung welding machine yun na yung lumang style, yung malaki, binubuhat-buhat. Mabigat yun kaysa ito na welding machine na ginagamit nila na portable lang. Hindi na uso yung welding machine ngayon na yung binubuhat-buhat. Mabigat yun. Nasa Tacloban. Minsan din meron po nagrenta doon sa Tacloban. Tumatawag sa amin na rentahan. Ganun pa rin, 200 lang. May nagrenta ng 3 araw. So may 600 ka na. Pero yung ang tumatanggap po ng renta doon, minsan si Japon, minsan si Rosan. Nagpapunahan sila kung sino ang rerenta sa kanila. Pero nagpapaalam po sila. Ganon po yung nangyayari. Yung welding machine, bago pa kami magpagawa dito, narintahan yan ni Bustitin. 200 lang yung karinta ni Kapabit. Nung gawin yung kulungan ng baboy ni May Timang ngayon, doon sa bukid. Yun po yung ginamit ni Bustitin. Habang nag-i-snack yung iba, siya naman po yung mag-ooperate. Siya naman yung nagtatrabaho. Sinasalitan. Kulo na po yung tinulang manok natin. Yan. At saka ito po yung gulay natin. Hulog ano? Isang kulo lang. Patayin natin yung apoy para po hindi malata yung gulay. Lapit na mag alas 11. Tayo yung maghahatid namin pagkain ng mga bata. Yan, kumulo na po siya. Pwede na nating patayin. Sorry. Pwede na nating i-off po yung ano po, apoy. I-off na po natin yung apoy. I-off. Yung gas stove. Para hindi po malata. Ayan, nakahanda na rin po yung pagkain ng mga bata. Malapit na pong mag alas 11. Naghatid muna kami ng pagkain ng mga bata. Yan. Yan po yung gamit natin na bag. Let's go! Yung porma nila is nandun sa doyan. Yan. Si Bustipin. Ayaha, it porma. Nadat doyan. Yan. Kumakain na si Sia. Dusi na po guys, kainan na po, mukbang opo. Yan. Mga walang damit po yung mga kasama ko. Ano yung palit ngayon? Lang mananghalian guys, parang kidlat lang. Alam mo naman mga lalaki yung kumain. So ayan, maghugas na po tayo. Nandun na sila sa taas.
Makyat na naman. So tayo is nandito pa rin. Hugas muna tayo. Tapos i-check natin yung mga nilabhan natin. Dahil tuyo na po yung iba. Dito rin kumain si Boss Stephen. Umuwi muna siya sa kanila dahil naghugas daw siya. Naghugas din. Tapos nagpakain ng kambing. Tapos balik uli. Tatambay muna siya dito habang hindi pa siya nag-umpisa sa trabaho niya. Sa munisipyo. Mumroblema ako sa dishwashing ko guys kasi paubos na hindi bumubula. Luwang ko. Walang yata yung pagpabula, yung pagtimpla nito. Tapos inuulit-ulit ko kasi yung hinugasan ko talaga is madulas pa. Ay my gosh. Yan, nakapaglaban na po tayo guys. Tapos na. Tapos nakakuha na po tayo ng ibang natuyo nating labahin. Alinabhan. Kahapon yan. Magtutupi tayo. Kunti lang naman po yung nilabhan natin. Yan na tayo aakyat doon sa taas kasi nagpapasounds po si Boss Stephen. Ayun, uuwi muna si Boss Stephen. Mag-alas 4 na po yung oras. Si Sia at saka si Pinsoy is nandito na. Yan, si Stephen. Uwi muna daw siya pero babalik pa po siya. Tapos nandito si Papa Bits. Siya po yung taga-Masid. Asan na ba si Papa Bits? Yan. Siya po yung taga-Masid sa taas. Tayo naman, hindi pa tayo natatapos magtupi. Uwi muna si Boss Stephen dahil uwi daw si Mariel ngayon. Hindi po tayo makaakyat kanina or makapag-video kasi nagpapasound si Stephen. Inakyat po yung isang speaker. So nagduyan-duyan lang muna siya. Habang tayo is nandito sa baba. Busy po sa mga gawain. 3:45, 4 o'clock aalis na naman si Papa Bits para sunduin si Creslin. Siya po yung nagsundo kay Pinsoy at saka kay Sia. Siyempre pinabili muna natin ng snack nila. Kasi ayan, na naman po sila sa taas para po makalatag ng para sa bubong. Maya-maya akyat po tayo doon. Tingnan natin sila. Tapos ko naman silang pa-snackin. Pag ganun-ganon lang po ako guys. Uwi muna si Pipin dahil mayroon siyang pinapakain na kambing. Tapos mayroon pa siyang natirang manok na dapat pakainin. Sabi, babalik na lang daw po siya. Baka pagbalik niya dito mamayang gabi kasama niya si Mariel. Tayo naman is busy talaga. Walang oras na sinasayang guys. Paka-relax ng kunti, ayun. Kilos na naman. Chine-check ko yung loob kasi tinitingnan ko baka may mahulugan ng apoy nang dahil sa welding. Itinabi ko muna yung
Supabid. Nagwi-welding na po sila sa taas. Yung mga malalaki lang muna yung tinupi natin. Yung maliliit tulad ng bra, underwear, hindi ko muna kinuha sa ipitan ng hangin. Inano ko muna. Nilagay ko lang muna dyan sa taas. Nagano na naman po tayo, gawa na naman tayo ng sabitan ng hanger. Dahil pinutol nila po doon yung sampayan ko. Kasi nakakasagabal sa ano nila. Sa pagtratrabaho. Yung wiwildingin ni Papa Beach dito sa hagdanan, hindi ma-wilding-wilding kasi nandoon sa kanila yung wilding. Yan. Ayan. Makakapaglatag na naman po sila ng siyero dyan. Tawa po kay Papa Pits kasi sinundo niya si Chrislyn. Tapos sakto naman nag-chat naman si Sansan nagpapasundo. Sabi ko, wag ka nang huminto, balik ka na lang kasi nagpapasundo rin si Sansan. Sabi niya, ginawa niyo na naman ko na akong driver. Alangan naman po yung yung nasa taas po yung utusan natin na magsundo. Yun po yung nangyayari. Para po hindi ma-stop yung pagtatrabaho nila. So, si Papa Beach yung nangunguha ng mga estudyante. Tapos sa tanghali, kami yung naghahatid ng pagkain para maderderitso po yung paggawa ng tatlo. Alam niyo naman si Papa Beach, ayaw niya yung pabalik-balik po siya. Kung alam ko lang na alam kong magmotor. Takot lang po akong mag-drive sa highway. Kasi maraming wag na lang nating sabihin. Maraming hindi nag-iingat. Kung nag-iingat naman tayo, sila hindi nag-iingat. So, maraming nadadamay. Yun lang, takot akong mag-drive ng highway. Naglalatag na po sila. Ayan, nakapaglatag na po sila ng bubong sa kabilang frame ng second floor. Ayan po. Naku, may sounds na naman. Nano ako pag video doon sa taas kasi nagpapasounds po sa kabilang bahay. Maririnig po. Oh my gosh, may disco na sa kabila. Malakas yung sounds. Hindi po tatantanan na hindi matapos. Baka umulan dahil pag nakapagbubong na sila dyan, babaklasin na po ito, sisirain. So, sa baba naman sila magagawa ng sipar lens ba yun sa tawag po guys? Iwan ko, hindi ko alam. Basta ganun. Yung lalatagan naman ng marine plywood. So, kinakailangan po merong bubong bago po magbaklas dito. Kasi baka naman po umulan. So, mababasa kami sa baba. Time's up na po guys. Time's up.
Mag-aalas 6 na yung welding. Makakaano tayo sa mga kapitbahay.